Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naganap ang Bataan Death March noong Abril taong 1942. Matapos ang pagbagsak ng Bataan sa kamay ng mga Hapones, tinipon ang mga sundalong Amerikano at Pilipino at pinalakad ng mahigit 100 kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Mahigit 70,000 sundalo ang sumailalim sa malupit na paglakad sa ilalim ng tindi ng init ng araw at kakulangan sa pagkain at tubig. Maraming sundalo ang namatay sa gutom, uhaw, at karahasan mula sa mga nagbabantay na Hapones. Ngunit, higit sa 7 dekada pagkatapos ng makasaysayang pangyayari, nananatiling buhay ang mga kwento ng mga multo sa ruta ng Bataan Death March. Maraming lokal ang nagsasabing nakakakita sila ng mga kaluluwang nagpapakita sa kalsada, lalo na tuwing gabi. Ayon sa mga kwento, may mga nakikita silang mga sundalong naglalakad, may mga sugatan at mistulang hinang-hina, na tila patuloy pa ring naglalakbay. Isang gabi, isang driver ng jeepney na bumabagtas sa kahabaan ng Bataan ay nakakita ng isang grupo ng mga sundalo. Akala niya'y may mga nag-e-ensayo lamang para sa isang event, ngunit nang lumapit siya, napansin niyang tahimik at parang wala sa wisyo ang mga ito. Bigla silang nawala ng magdahan-dahan ng jeepney niya sa kanilang kinaroroonan. Kinilabutan ng driver at umalis agad sa lugar. Sa isang baryo naman, may mga residente na nag-uulat ng mga pagkarinig ng malulutong na yabag at mga sigaw ng paghingi ng tulong, kahit wala namang tao sa paligid. Ang mga kwentong ito ay nagdadala ng kakaibang damdamin sa mga taong nakararanas nito. Isang paalala ng mga sakripisyo at paghihirap na dinanas ng mga sundalo sa panahon ng digmaan. Ang Bataan Death March ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang bahagi ng masalimuot na karanasan ng mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagpapaalala sa atin ng kanilang kabayanihan at ang kakilakilabot na realidad ng digmaan.